Para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment? Na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy na nakapag-convene na ng may sesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman galing sa kampo niya. Naika nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach sa VP Sara, at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Unawain ninyo, at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suhestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Ako personally, sabi ko sa inyo, I'm pro-impeachment pero hindi ako pabor na madaliin siya. Dati ko pa sinasabi yan. Kahapon nga kasi mga kotsero, pinanood ko yung press con ni SP, ni Senate President Chis Escudero. At habang pinapanood ko siya, napansin ko, he became visibly agitated. Na siya parang naiinis o napipigon sa isang reporter, sa isang sa mga nag-i-interview sa kanya. Siguro, inisip ko kasi baka yung approach din ng reporter medyo argumentative, medyo parang nakikipagtalo siya nun kay Chis, kay SP Chis. Pero meron din pa ako isang naobserbahan. Paulit-ulit sinabi ni SP Chis Escudero na ayokong bigyan ng dahilan yung nasasakdal na pumunta ng Supreme Court. Paulit-ulit ko narinig yun. Mamaya, papanoorin natin. Ito kasi mga kotsero, meron kasi parte doon na sinabi ni SP Chis Escudero. What clamor? Anong clamor? Senate won't bow down to pressure over Sara Duterte's impeachment, says Escudero. Yun sabi, hindi ako papapressure sa inyo. Sabi niya, the Senate will remain steadfast and amid external pressure surrounding the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, Senate President Chis Escudero said on Wednesday, February 19. Yung sabi niya, what clamor? From who? Panoorin natin. Panoorin lang natin yung, hindi lang yung parte na yun. Let's watch yung mga iba pang pertinent parts o yung mga importanteng parte nung kanyang ng press con kanina. At mapapansin nyo, merong common theme. Merong common theme, may isang tema na across the video na paulit-ulit niyang sinasabi. Para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment? Na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy na nakapag-convene na ng may sesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman galing sa kampo niya. Naika nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach sa VP Sara, at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Unawain ninyo, at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suhestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin namin tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. Sir, will you ask the President to have a special session of Congress? No. I said that already because under the Constitution, I can only ask for that with after consultation with the majority and minority floor leaders and with the consent of the Speaker of the House for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Thank you, SP. Ma'am Camille, then Ma'am Nympha. Just to add, Hello. the Constitution Bubble pa. said, a special session can be convened in case of vacancy in the position of President or Vice President, which includes the possibility of impeachment. But still, the framers did not say that the Senate President can ask for a special session for the purpose of conducting an impeachment trial. That was clearly
excluded by the framers of the Constitution, knowing fully well that that situation is possible. So you have to understand, when I'm strictly following the Constitution, it's only for urgent legislation that I can request for a special session. Ma'am Camille. SP, do you foresee a legal challenge if the Senate does not take any action before June? Ano? Do you foresee any legal challenge if the Senate does not take any action before June? Meron na, Lalo di ba? it will be, lalo na po tatawid to ng 19th Congress to 20th Congress. Ano po ang possible na kaharapin natin dyan? Sa ngayon pa lang may nag-file na, hindi ba, ng mandamos? Oh. Opo. So we are facing a legal challenge already, which the which the Solgen will answer and represent us in that case. So, may posibilidad Challenge na. na may magkakaso ulit sa pagtawid sa 19th at 20th. Posible po. Pero ayoko maghamon at ayoko i-assume. Kung mangyayari man yan, tatayo muli ang Solgen bilang abogado ng Senado. Pero may tanong ako. Doon sa mga nagsasabing hindi tatawid ito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper. Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June 30 na eh. The law, as a principle, frowns upon not completing what has been started. Sa simpleng pananalita, kasabihan ika nga ng matatanda, kung anong sinimulan dapat tapusin. Tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala mang eksaktong probisyon. Pero kung hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip pa rin yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi, pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET, Senate Electoral Tribunal cases. Yung SET cases na pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng 6 na taon. Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso yung mga kasong yan. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET ng iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nag-question bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yon? Wala naman. Ngayon, inuunawa ko na siyempre, highly politically charged to, may magko-question palagi. At hayaan natin ang Korte Suprema magpasya at mag-decide. Pero sa parte ng Senado, klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso. Dahil wala dapat sinisimulang paglilitis ang Senado, kaugnay ng impeachment o ano paman, na hindi dapat tinatapos. Una, sinabi niya, hindi tayo magko-convene para sa impeachment complaint ni Sara Duterte dahil baka mamaya lumapit na naman sa Supreme Court, sinabi minamadali. Pangalawa, ito naman sa pagbabago ng impeachment rules. Sabi niya, hindi natin babaguhin ng impeachment rules, i-adapt lang natin yung luma, magkakaroon lamang ng konting adjustments kasi baka mamaya pumunta na naman sa Supreme Court ang mga supporters nito ni Sara Duterte at hiyabla na naman sila. Kapansin nyo, laging may ganong tema yung mga sinasabi ni Chis Escudero. Ako personally, sabi ko sa inyo, I'm pro-impeachment pero hindi ako pabor na madaliin siya. Dati ko pa sinasabi yan. Alam nyo kasi mga kotsero, one mistake, one wrong move na gawin dito ng Senado. Maski lumampas lang ng gatiting ang talampakan nila sa linya ng human rights. Pwedeng pumunta ang partido ni Sara sa Supreme Court at invalidate ang buong impeachment process. Ginawa na nga, 'di ba? Nagpunta na nga sa Supreme Court kahapon. Ano sinabi ni Sara Duterte sa kanyang petisyon? Na i-invalidate yung 4th impeachment complaint. 'Di ba? Na hindi raw pwedeng kasuhan ang Vice President more than once in a year. Nagpunta na ka ng Supreme Court Katiting lang na bagay yun Alam na natin, mali pa sila doon. Nung dinigest natin kanina, sabi natin, imposibleng hindi alam to ng mga abogado ni Sara Duterte. Pero bakit nila ito i-final? To delay the convening of the impeachment court. Kasi habang ongoing yung kaso, hindi magko-convene ang impeachment court.
Kahit pumasok pa ang June 2, may pending na kaso eh. May question ka eh. May issue. Lalo na mga kotsero, alam natin lahat gaano kaloko at gaano katuso itong Sara Duterte at itong Rodrigo Duterte. O sige, madaliin nyo. Pag natalo, yeah. Fourth with eh. By the way, that fourth with is now being questioned. Nasa Supreme Court na yan. Abangan natin ang sasabihin ng Supreme Court. Hindi pa tayo sigurado dyan sa ibig sabihin ng fourth with. Ang mga nagsasabi lang po na immediately ang fourth with ay mga abogado lang din. Coco Pimentel, justice ba siya ng Supreme Court? Hindi. Si AJ Carpio, dati siyang justice sa Supreme Court. Pero, hindi siya makakasama ngayon. Retired na siya eh. Abogado lang din siya. Mga abogado lang ho nagsasabi ng fourth with. Hintayin ho natin magdesisyon ng Supreme Court.